Okay, mga kabihero, mga katimlintek, magandang araw po sa ating lahat. So, wala po tayong biyahe hanggang sa araw na ito. Kung kaya't ang akin pong ibabahagi sa inyo, paano po ba tayo magkakaroon ng malaking kapasidad ng storage po ng ating mga cellphone. So, karamihan po sa atin, kung hindi naman po tayo mapera, katulad ko, ang mga cellphone po natin is ang ranges po ng kanyang storage ay mga 30, 32, yung 60 at mayroon pong 128. So yung akin pong ginagamit ay 128. Pero kapag araw-araw po ay nasa biyahe, sa dami po ng ating kinukuha na video, nagkakaroon din po tayo ng problema. So naglalag na po siya at hindi na po gumagana yung ibang apps. Pero kung pangkaraniwan nga lang po yung ating kinikita, paano tayo bibili ng mas mahusay na cellphone? Ang pinakamura po sa ngayon para magamit natin ng medyo maayos ay 5,000 plus. Hanggang siguro mga 12,000 kung medyo may pera tayo. Kulang-kulang 13,000 yung Samsung. Although magandang klase na po siya, malaking halaga pa rin po yun kumpara sa ating pangkaraniwang kinikita sa bawat araw. So ang isang solusyon na aking ginawa, bumili po ako ng isang USB. So katulad po nito. Ayan. Kapag ito po inyong in-order, halos mahigit 500 pesos lamang po ito. Yung ganitong uri po ng USB. Ayan. Kaya po nitong mag-imbak ng napakarami pong pelikula, napakarami pong picture. Ang capacity po nito ay 1 terabyte. So, inalam po natin sa Google kung ano po ba ang kapasidad ng isang terabyte na USB. So, dito po sa ating na search ay ito po ang kanyang sinasabi. 1 terabyte gives you the option of storing roughly 250,000 photos. Kaya daw po nitong magkarga ng pelikula na 250 piraso na may katumbas pong oras na 500 hours of HD video or 6.5 million document pages. So ganun po karami ang kayang ikarga kapag mayroon po kayo nitong 1 terabyte. So ano pong pakinabang nito? Kapag tayo po ay laging busy at kulang po yung ating panahon para mag-edit, pero maya't maya nakakagawa po tayo ng video, hindi po maglalak yung ating cellphone. Ang gagawin lang po natin, yung pong ating mga kinuhang video, kung hindi pa po natin i-edit at hindi pa naman po natin kailangang i-upload, pwede po nating ilipat dito. Yan. Sa halip na bumili po ng bagong cellphone, ito na lang po ang bilhin nyo. Mahigit 500 lang kumpara sa mahigit 5,000. Ngayon, pag kayo po ibibili, titingnan nyo po yung charging port po ng inyong cellphone. Yan. Mayroon pong Android, mayroon pong Type-C. So, Type-C po yan, kaya ang binili po natin ito ay Type-C rin. Ngayon, kung mayroon naman kayong anak at binigyan kayo ng isang ganito, yung kanyang ginamit na o pinaglumaan na niya, at nagkataon po na yung inyong cellphone, ang charging port ay Android, nakakabili naman po ng converter. So, bibili po kayo nung para doon sa cellphone nyo at ang kaputol ay para naman sa Type-C. Or kung Type-C yung cellphone nyo, bibili kayo ng Type-C na converter at yun naman pong kabilang dulo ay pang Android. So, magagawan po ng paraan. So, katulad po na sinabi ko, kung ang cellphone po ninyo ay medyo maliit yung capacity, ulitin ko lang po, mai-enhance po yung kanyang capacity dahil ang maaari po ninyong ikargang litrato dito
250,000 po na litrato ang kaya pong ikarga dito. Sa camera naman po, kung magbibideo kayo, kaya pong magkarga ng 250 movies na may katumbas pong 500 hours o 500 oras. At sa dokumento naman po ay kaya daw po nitong maglaman ng 6.5 million document pages na itatago dito. So ang solusyon, gagawa lang po kayo ng iba't ibang album para hindi po kayo malito kung paano po ito hahanapin yung gusto nyong i-upload sa araw na yon. So paano po ito ginagamit? Okay, testingin po natin. Okay, una po natin gagawin, ipapasok po ito dito. So ayan, kung nakapasok na po, katulad nito, pupunta po tayo sa File Manager. So ayan, cellphone po kasi ito ni Delia, kaya hindi po natin kabisado yung posisyon ng kanyang mga file, ng kanyang apps. Ayan, pag nakuha na po natin yung ating File Manager, okay, ito na po yung kanyang My File. Ayan. Okay, magpapa-install yan. Pag nakuha na po natin yung kanyang My File, makikita po natin yung USB storage. So ayun, yung pong USB storage, atin pong pipindutin yan. Ayan. So nakita po natin, nagpapunction, nakakabit po siya. Ayan. So kung gusto po natin maglipat ng ating mga video, kung kayo po kukuha ng video na kinuha ninyo at nasa internal storage, pindutin po natin yung internal storage. Ayan. Hanap po tayo ng pelikula. Pagkatapos, atin pong i-move dito po sa USB. So, ipakita ko po ng actual. Okay. Ito po tayo ng videos. So, ayan. Mayroon pong videos tayong nakikita. Pindutin po natin yung isa. Ayun, ito po natin. Dali. Okay. Pindutin po natin. Ayun. Tapos lagay po natin ay move. Ayan. Move, one item. Then back. Ayan. Tapos, pindutin po natin yung USB storage. Tapos, move here. So, ayun. Mawawala na po siya dito pag ang ginamit po ninyo ay move. Pero dahil ang mga pelikula nga po ay gusto nyo bakantehin yung inyong capacity storage, ang gagamitin po ninyo ay move. Dahil kailangan po na mabakante at mapalaki, ma-enhance yung capacity storage ng ating cellphone. So ngayon, ano naman po ang ating gagawin kapag gusto na po nating kunin at i-edit sa ating cellphone yung ating pong inilipat sa USB? Ang gagawin lang po natin, back po tayo. Pindutin po natin yung USB storage. Ayun. Pagkatapos, hahanapin po natin yung atin pong gustong ibalik doon sa ating cellphone. So, ayun po siya. So, i-move po natin. Ayan. Move. Pindot ng matagal-tagal. Ayun. One selected. Tapos move. Ayan. Back tayo. At ilalagay po ulit natin sa ating internal, kung sa internal po natin gustong ilagay. Kung may SD card, sa SD card. Ano po? Yan. Para mas madali. So, bakit move po yung ating ginamit? Pag copy po kasi, mananatili pa rin dito yung original na kopya sa inyong cellphone at magkakaroon lang po ng kopya dito. So, hindi rin po mababawasan yung storage sa capacity ng ating cellphone. Kaya mas maganda po na i-move po natin. Okay. Sa mga makakapanood po ng video na ito, sana po nakatulong sa inyo ng malaki yung ating ibinigay po na rekomendasyon kung paano po natin mai-enhance yung capacity po ng storage ng ating cellphone. Sa mga darating pong araw, mayroon pa po tayong mga mumurahing gadgets yan na ginagamit po natin sa ating vlogging. So,
sana may bahagi ko rin po sa inyo. Hanggang sa muli po, salamat!